Ayan, live na. So, ayan, live na Yeah, ulit oo, live tayo, na, no? oo. Oo. Good Hi, afternoon po sa lahat. Good Joe. Good afternoon siya. afternoon. Yeah, Hello. kita Yes. mo ba yung Kumusta? background ko? Oo nga, Paskong Pasko ka na Aba, rin. syempre. Yung kulay natin, di ba? Green and At ang mga red. kulay natin, oh, di natin ito sinasadya, ah. Parang hindi naman tayo nag-usap, di ba? Walang pag-uusap to. Oo. Hmm. Oh, kumusta ka? Okay Mga naman, nakalipas na ayun. mga nagdaang araw. Ayun, syempre may basketball game pa rin. Kaya lang yun, kailangan natin magpa-therapy dun sa Mm. hita natin para maging okay naman. Tapos, Oo nga. wala masyadong ganap eh. So, kahapon Mm. nag-SM kami. Dami ng tao, dami ng Mm. namimili. Yes, oo, mga Christmas Yes, shopping na bumibili 'no, ng mga mga ano nila. oo, sa mga gifts na, oo. Ako Yep. din gano'n din. Abalang-abala na rin ako. Abalang ina ako ngayon sa mga Tsaka yung mga abalang magpa-party ina. na, di ba? Oo, kasi Oo. yung mga Christmas party ng mga anak ko sa mga Oo. sa schools nila. So, siyempre yung mga kanilang mga susuotin, ang kanilang Yan. mga pang-exchange gifts. So, yun kaya Tama. abala na ako ngayon. Medyo busy na rin sa aking Oo, pagiging naalala ko nung bata rin ako, yan, mga rubber hmm. shoes, pantalon, t-shirt. Mm, Yan ang mm. mga pangunahin natin binibili nun. Yes, 'yan ang pinakahinihintay ko 'pag, sa buong taon, Pasko talaga ang hinihintay ko kasi andiyan na yung talagang bago ka talaga from head to foot, eh, Oo, talagang oo. oo, Lalo 'pag 'di Christmas ba 'pag party na. bata ka. Pag Christmas Yes, party, kailangan bonggahan yan mm. eh. Kailangan bongga ka, Tsaka yung Tsaka simbang gabi, di ba? oo, simbang Oo. gabi. Oo, kumusta kaya yung mga ating mga viewers 'no, ready na ba sila? Shop na ba sila sa kanilang mga gifts na yung mga kanilang Oo, sana pangreregalo nila sa nakapamili mga na sila. inaanak? Oo, sa mga inaanak Yun, nila. si Tyler Cooper, oh. Hi, Tyler Cooper. Ayun, Hi, teka Micaela mag-share muna ako. Sanchez. Shout Hello, out sa hello. 7 viewers natin. Good afternoon Mhm. po. Teka mag-share din muna ako. Ayan. So ngayon medyo mainit yung topic natin, no? Which is cyber Yeah. libel, no? Yeah. Mhm. Napapanahon siya. So, Oo. nandito si attorney mamaya-maya. Itatakal niya kung paano to magkakaroon ng problema, yung mga pagpo-post, pag-share. Yes. Kung paano ba natin maiiwasan yung cyber libel 'no? Kasi mamaya minsan Mm. hindi na natin alam baka pasok na siya sa cyber libel, yung 'di ba may mga Oo, tama, gano'n. tama. So may mga sensitive na Akala natin na okay ano, pa yung ginagawa natin, akala di natin ba? okey pa yung mga pinagsasasabi natin o mga sinasabi natin o yung mga pino-post natin, akala natin okey pa, akala natin yung mga shinare Mm. natin is okey pa, baka mamaya Yan, is oo. Click oo may before mga you, ano? Think before you click. yes, oo, Yan. think before you click. O, i-welcome muna natin sila. Welcome po sa aming programa na Batas Natin Batas natin, kay kay Torny. Torny, Yan, kay yes. Torny. Hello Brought to po. you by Sunday Punch, no? Mhm. Tapos, ayan, yung mga sponsors natin na walang sawang Mhm. nag-sponsor sa atin, yung Plato Wraps Fast Bite Branch sa may Northgate Cyberzone Alabang. Plato Wraps Yes. Robinson's Galleria South sa may San Pedro, Laguna. Mhm. Then, yung famous Belgian Waffle sa may Alabang Town Center. Tapos yung Joaquin Creative Communication. Thank you, Sir Joaquin. And yung masarap Salamat. na Ricas Baxilog sa The District Mall sa may Imus, Cavite. Yan. Yes. Maraming salamat po sa lahat ng ating walang sawang nag-sponsor sa atin. Thank you Oo, po. yan. Salamat Teka po. medyo busy lang nagse-share ako. Oo nga eh. Magparami Siguro, tayo ng ating marami tayo ng mm. viewers natin. So siguro Yes. no, habang nag-share tayo, pwede na siguro nating ipasok si Torny. Baka nag-aantay na siya sa backstage. Oo, maganda 'tong topic natin ngayon talaga. Naku, stay tuned kayo, tapusin niyo 'to hanggang dulo. Meron kaming mga surprise sa inyo at saka napakainit Yan, nitong oo. topic natin ngayon. Oo, May surprise napapanahon. tayo mamaya. Oo. Sige, ready So, na, the habang hinihintay attorney. natin si Torny, ayan.
Pumapasok. Hi, attorney. Good afternoon. Good afternoon po. Yan. Nakapasok na. Ayan. Pero narinig ko yung usapan nyo kanina. Usapan nyo kanina tungkol sa Pasko na. Pasko na. No? Yes. Ikaw ba, attorney? Holiday rush shopping, no? Nadami yan. Traffic. Pansin ko talaga, napaka-traffic talaga ngayon na lahat ng rush na to. Makukonsider na natin na holiday rush na to, atong date na to, no? Totoo. Grabe. Ang hirap mag-book ng Grab tsaka ng Joyride kagabi. Tagal. Talaga. Dami ng tao talaga. Ang hirap ng parkingan, basta lahat. Ang hirap-hirap. Tapos sabay mo pa yung malalaking truck na sa labas ng... Grabe. Dito lang yung mall sa amin, napakalapit lang. 2 oras ang biyahe. No ba? Malapit lang yun. Talaga? Tumatagal kasi sa traffic. Oo. Kaya yung batiin ko muna lahat ng mga nanonood at saka salamat ako rin una sa Sunday Punch dito dahil sa show na binibigay na yung podcast show natin dahil nangyari ito dahil nga sa Sunday Punch. Pangalawa sa lahat ng mga nanonood, salamat po sa mga tumatangkilik po dito sa amin pong podcast show namin po na ang pamagat ay, ano pamagat nga natin? Batas natin, Akay Torny. Akay Torny. Ayan. Ayun, salamat po sa lahat mga tumatangkilik. Sa mga kagabi kasi nag-Christmas party kami. Yan. Uy. Tapos ginawa ko. Uso ngayon yan. Uso yan. Oo, nagpag-game ako. Tinatanong ko itong mga discussion natin. Para meron akong papremyo. Tapos tatanungin ko sabi ko sa kanila, i-follow lang nila yung page na itong Sunday Punch para ma-follow. Pinalo naman nila kagabi. Sabi ko, follow nyo lang. Tapos kung may mga tanong kayo, tanong nyo na lang. Basta't mga legal matters yun. Tanong niya. Sabi ko shout out pala natin yung Sunday Punch Dagupan, no? See you Saturday, Sunday Punch Dagupan. Yan. Sunday Punch. Kaya pinabati ko rin yung mga collectors, yung Ministry of Lectors and Commentators dito po sa San Bartolome Parish dito sa Mekwayan, Bulacan. Yan po, magandang hapon po hello po, magandang hapon po. Yung asawa ko nanonood na. Hi Maricar, love you. Talaga nakaturo ka pa. With matching turo pang ganun eh. Yan, confidence sa hello po, Maricar. Hello po, ayan. Tama, sinabi nyo kanina, mainit yung topic natin ngayon. At ang topic natin nga ay cyber libel. Yun, attorney, paano nga ba ako makakasuhan ng cyber libel? Ano ba mga dapat kong iwasan? Pero bago natin i-discuss yan, paano ba nagsimula itong cyber libel? Yung cyber libel. Nagsimula ito, nagsimula ito sa libel. Ito yung libel na isang kaso to. Crime of libel na makikita natin sa revised penal code. Yung article 353, nandiyan po siya. Nandiyan po yan. Kasi pag sinabing libel, di ba, pag sinabing libel, paninirang puri. Yan eh. Ganyan kasimple, paninirang puri. So, chismis, no? Oo, basta hindi basta chismis. Basta kailangan yung chismis na yun nakakasira ng reputasyon. Yun dapat. Hindi, kahit mag-chismisan naman, alam mo ba, si ganyan. Okay lang yun eh. Pero kung ang nagdumating mismo yung pagkatao ng tao, sinisiraan mo, yung dignidad ng tao, reputasyon niya, yun ang pumapasok ang libel. Correct. Yun na po yun. Correct. Ngayon, kaya nagkaroon tayo ng cyber libel. Pinagkaiba lang nila kasi itong libel na sa revised penal code, yan yung mga piniprinta sa mga magazines, sa mga newspapers. Pero dahil nagkaroon tayo ng mga computer, mga internet, online, social media, yung Facebook, TikTok, mga ganyan, Instagram, kung ano mga social media. Pag dyan na dinaan yung paninirang puri sa'yo, ang tawag din dyan, cyber. Okay. Using computers or social media. Ganun kasimple po. Hindi lang po yung pinagkaiba nila. At pangatlong pagkakaiba rin po nila, yung penalty, yung taon ng pagkakakulong. Kasi 1 degree higher. 1 degree higher ang pagkakulong ng cyber libel kumpara sa yung traditional na libel. Yun po yun. Ano ba yung cyber libel na law? Ito yung Republic Act 10175. Yung tinatawag natin na known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Tapos inaprubahan to ni Presidente Benigno Aquino
At noong September 12, 2012, tapos naging effect na siya noong February 2013. Yan. Penalty tayo ng batas. Ulitin ko, tawag doon yung Cybercrime Prevention Act of 2012 or known as Republic Act 10175. Okay. Pero ito itong Cybercrime Prevention Act na to, hindi lang to nagfo-focus sa cyber libel. Marami siya. Meron tayo cyber squatting, cyber sex, child pornography, identity theft, yan. Illegal access to data and libel. Yan. Isa lang po ang libel dito po sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Yan. Isa lang siya. Isa lang siya sa crime na nakukumit under ng Cybercrime Prevention Act. Ano ba? Siyempre, bakit nga ba ang ating Congress, mga kongregista o mga tagagawa ng mambabatas, yung mga mambabatas natin, ay gumawa o ininak itong batas na to? Ito yung mga objective na law. The law's main objectives are to: 1, protect the integrity of computer systems, databases, networks, and information. Second, provide the authority to detect, investigate, and prosecute cyber crime offenses. Third, establish arrangements for international cooperation. And fourth, create the Office of Cybercrime within the Department of Justice. Yes. So, pag inano mo naman siya, parang sinamarize mo siya, parang inaano na yung integridad ng paggamit ng mga computer systems. Yan naman yung social media. Maging responsable. Yan naman na yan. Yan yung pinaka-gist naman ng batas na yan eh. Dapat maiwasan yung kasi ginagawa nilang means itong pag-commit ng crime. Kaya nagkaroon tayo. Kaya ginagawa natin itong Cybercrime Prevention Act para yung mga krimen na ginagawa through social media, through the use of computers, networks, databases, computer system information. Ito yung papanlaban natin para nga ulit ma-preserve yung integrity ng computer systems, databases, networks, and information. Yan yung pinaka-talagang gist kung bakit ginawa itong ano. Bakit ginawa? Yes. Oo, tama. Next. Tapos tinanong mo kanina, di ba, paano ba natin malalaman na yung palang ginagawa kong pagchichismis pasok na dito sa crime na to, sa cybercrime prevention na ang tawag dito, na-commit mo na yung mga crimes under ng cybercrime prevention. Pero focus na tayo ulit sa libel kasi ang topic po natin ay cyber libel. Dahil sabi ko nga kanina, iba-iba siya. May cyber squatting, cyber focus tayo sa libel, cyber libel. Bawat crime kasi sa pagpano dapat meron siyang bawat klase ng krimen na nagagawa sa revised penal law or sa revised penal law. Meron tayong tinatawag na mga elements of the crime. So itong ating cyber libel, meron din siyang elements of the crime. Ano to? Una, defamatory imputation. Ano ibig sabihin nun? There must be a claim or accusation that is damaging to the person's reputation. Yun. Ibig sabihin, pag sinabi nyo, ibig sabihin, inaakusuhan yung isang tao ng ikasisira ng kanyang reputasyon. Yan. Yep. At yung akusasyon na yun dapat hindi totoo. Kasi kung totoo yun di ba? Totoo naman sinasabi pala niya. Yun. First element niya is defamatory imputation. Second is malice. The imputation must be done with malice, implying an intention to harm. Ibig sabihin, may malice talaga siya. Ibig sabihin, gusto mong makasakit ng tao. Gusto mo siyang makumit na ma-harm mo yung pagkatao niya, yung dignidad niya. Yun yung tinatawag na malice. Di ba pag sinabi, ay, malisyoso to, talagang intentional. May gusto talagang isirain. Yan. Yung harm is sirain. Next is publication. Dapat may publication, di ba? Kailangan yung defamatory statement, yung paninirang ginagawa niya. Dapat naka-publish, nakakarating sa ibang tao, communicated to a third party. Yun. Ibig sabihin, kung kunyari, tayong dalawa lang, ay hindi naman kwentuhan lang tayo, hindi mo masasabing, kung cybercrime ito, hindi mo masasabing cybercrime kasi hindi naman na-print di ba? Wala siyang, wala siyang in-statement, hindi na-communicate sa ibang tao sa third party. Pero tulad dito, sa cyber libel,
Nangyayari yun kasi pinupost sa FB. Halimbawa lang, di ba, nagpo-post ka, di ba, nalaga. Itong si ganyan, CP. Yung may mga utang-utang, no? Ganyan. Binibenta ang kaluluwa niya, ganyan. Siyempre, nakakarating na sa ibang tao sa third party. So, yung pang-apat naman, ito yung kadalasan bakit laging dismiss ang kaso ng cyber libel. Yung identifiability of the victim. Kasi ganito yun eh. Paano mo masasabi? Kailangan din, the person defamed must be identifiable from the statement. Pinangalanan siya. Oo, tsaka dapat, alam mo, kunyari ako yung sinisira, dapat alam ko sa sarili ko, ako yun. Tsaka dapat mapatunayan ko, paano mo mapapatunayan na ako talaga yun. Paano ko mapapatunayan sa sarili ko na ako talaga yung sinisiraan mo na. Ako talaga yung reputasyon ko sinisira. Dapat unang-una, dapat mapatunayan ko na yung taong yun nakilala ko. Pangalawa, yung ginagamit niyang account. Kung FB account man to, TikTok account man to, Instagram, dapat alam ko na sa kanya yun. At sa kanya talaga yung kahit ginawa niya yung gumagamit siya ng code name. Pero alam natin, may usapan tayo lagi, yan ang gamit mo. Nagbi-video call tayo, yan ang gamit mo. At may mga tao known to the public, sa ibang tao pa may mga witnesses na magpapatunay na totoo po, kanya po yan. Ibig sabihin, na-identify ko na sarili ko ang sinisiraan, ako taga sinisiraan, at na-identify ko rin kung sino mismo yung author ng paninira. So, ulitin ko 4, yung kanyang the key elements or yung mga requisites, mga elements na cyber libel. Una, defamatory reputation. Second, malice. Third, publication. And third is the identifiability of the victim. So, balikan natin yung tanong kanina ni Joe. Paano nga ba malalaman na pwede ako magkaso o pwede na pala akong kasuhan? Yan na. Unang-una, simple lang. Una, pag napapatunayan na talaga yung mga salita mo ang gusto mo makasira ng tao. Pangalawa, talagang malisyoso, intentional, na gusto mong sirain yung reputasyon ng tao. Pangatlo, yung publication, ibig sabihin nakakarating sa iba't ibang tao. Through, syempre, dahil cyber libel through computer, social media, computer system, diba? And fourth, yung identifiability. Na alam mo sa sarili mo, ako mismo, kunyari ikaw mismo, Joy, ko yung sabi mo, kakasuhan kaya ako. Alam mo sa sarili mo, intention mo talaga saktan siya at alam mo sinisiraan mo na yun yung account mo. Kaya kang identify. Kahit yung mga ibang tao, yun. Pasok ka, hulog ka talaga doon sa sinasabi nating cyber. Yan po yun. Ngayon, next naman na topic natin. Saan ba pinafile? Kunyari, naku, talaga siniraan talaga ako nito. Maninirang tao talaga to. Talagang, siyempre, ikaw naman, lalo na, kunyari, teacher ka. Usually, mga ganyan, teacher, doktor, di ba? Siyempre, may pinangalagaan kang reputasyon na kagalang-galang ka dapat. Dapat i-respeto ka. Kung sisiraan ka, kaya siniraan, naku, ito, kabit pala ni ganyan to, kabit, pumapatol ko kanino. Teacher ka, malalaman gano'n, siyempre kakalat yun, di ba? Tapos pinost, di ba? Siyempre, ako yung teacher, naku, paano pa ako haharap sa mga estudyante ko na pinapangalanan, ako daw pumapatol kung kanino. Siyempre, malaking kasiraan yun. Tapos malala mo ang naninira sa'yo, nanay ng isang estudyante mo, di ba? O yun nga. Pag napatunayan mo itong lahat na to, saan? Ito, una, sinisiraan talaga ako. Defamatory reputation. Pangalawa, meron talagang, tawag dito, merong defamatory, malice talaga, di ba? Talagang, mas pangatong publication, talagang pinost pa talaga sa FB at nandun pa yung mukha ko, di ba? Teacher ko na pumapatol kung kani-kanino. At pang-apat, na-identify ko nga sa, ako talaga. Ikaw talaga, Pagtananay talaga ito ng estudyante ko, kilala ko to, kachikaan ko to dati. Yun na. Pagpasok lahat yun, pwede mo nang i-file. Gawa ka na ng complaint affidavit at i-file mo uli sa fiscal's office. Okay. Usually, hindi na kailangan ng barangay dito eh. Pwede mo na i-direct file na sa direkta. With or without lawyer yun? Hindi mo na with or without lawyer? Mas maganda may lawyer, syempre. May lawyer dapat kasi baka madismissan ka. Di ba paano mo madidetermine? Lawyer kasi madidetermine niya na pasok po ito. Hindi ito pasok ang kulang ebidensya. Para sa akin po, hindi po dahil sa abogado ako. Pero kung kayo magpa-file, kung gusto nyo talaga maturuan ng leksyon,
mag-consult na kayo sa lawyer. Para ma-defend, ma-defend din. Tsaka parang sasabihin naman sa'yo ng lawyer kung may laban ba yung mga ebidensya mo o wala. Kasi kung sa sarili mo lang, sayang, punta ka ng punta, nagpapagod ka lang, ending ng pala, dismiss naman pala. Kasi kulang pala yung ganito, kulang, di ba? Kaya kung ako, mag-abogado na kayo. Kung walang pera, di punta kayo sa house office, di ba? Sa public attorney's office. Punta kayo doon. Kasi di-explain naman sa inyo eh. Tsaka, tandaan niyo, ang mga abogado naman, yung mga yan, sasabihin sa inyo kung pwede na bang i-file to. Kasi nga, tandaan nyo uli iniangat na po uli, iniangat na itinaas po yung quantum of evidence para ma-prosecute ang isang crime. Ano po yon? Yung po yung tinatawag natin, reasonable certainty of conviction. Ang taas na po nun, hindi na po probable cause. Ulitin ko reasonable certainty of conviction. Yan. Next na. Yun na. Sabi ko, ay talaga po ako talaga to eh. Ganyan, punta ka sa piskal, nagawa mo na complaint affidavit mo through your counsel, tapos pinail mo. Kunyari, nakita talaga doon, di ba, na ay, totoo nga to, papatawag yun, harap kayo, tapos hindi nagkasundo. At kung sakali mang nakita talaga ni piskal na, ay, ma'am, talaga, kunyari, meron tayong tinatawag kasing preliminary investigation, PNP-ID yan. Sabihin, ma'am, totoo, kunyari ako yung teacher, tapos nagtatanong siya ng piskal. Ma'am, totoo ba kayo po ba to? Itong pangalan na code name na to, tapos umamin siya. Ako talaga yan. Ba't na siniraan ganyan-ganyan? Sabi niya, kasi totoo naman po gano'n, ganyan-ganyan. Pero sa totoo, hindi naman totoo. Narinig ko lang sa iba, ganyan sabi niya. Hearsay. Siyempre. Tapos ginawa niya, kinalat niya rin kasi may galit siya sa akin, di ba? Tapos namin niya, kung meron siya admission na taga-piskal, talaga siya nag-post. Tapos nakilala ko na talaga siya, akit na po yan ng korte. Ngayon ang tanong, saan ba ang jurisdiction? Sino ang may jurisdiction ng mga cyber libel crimes? Walang iba kundi ang regional crime. Na RTC siya. Hindi siya MPC. Oo. Kasi usually, ang penalty po niyan is 6 years and 1 day to 12 years. Oo. Yan po tumatakbo yung pagkakulong niyan. Pero pa po doon siya, pero pa po siyempre doon sa civil aspect. Kunyari, ako bilang teacher, siniraan mo pagkatao ko, pwede ka manghingi namang moral damages. Moral damage, oo. May financial na babayaran pa dyan. Oo, lahat, financial, meron. Pwede 100,000, depende kay court ko, Lalo na kung yung tao naman talaga mayroong reputasyon na pinapangalagaan, kagalang-galang, sisirain mo ng di ba? Pwede mo nasira. O ngayon, nasa korte na, syempre, hintay ka na lang ng kung ano naman magiging duty. Ganun po yung proseso. Yun po pinakasimpleng ipaliwanag ng proseso. Pero tanong ko naman, nasabihin naman nila, attorney, ano po ba yung mga dahilan at nadidismiss ang pagpapile ng kaso? Pero alam niyo sa totoo lang, nung dati natatanong, bago ko i-discuss yan, natatanong ko meron kasi akong na-handle ko siya, pero hindi ko itinuloy. Kasi, ang dahilan, mababaw talaga, mababaw. Totoo naman kinakalat yung, siya talaga pinakita, pero hindi niya kasi makita na, hindi niya mapatunayan sa akin na talagang, yung tao nagpo-post nun, yun. Kunyari si B talaga yung nagpo-post, wala siyang patunay. Pag ganun talaga, hindi mo ma-identify din kung sino talaga. Wala, dismiss. Pero parang nga tagingi ako ng tulong doon sa isang friend ko na sa isang court sa may mga ganyan may hawak na kaso. Sabi ko, paano yan? Usually daw nga sa kanila, dismiss talaga ang mga cases sa cyber. Kasi hindi nga napapatunay. Yan. Isa yan sa reason kung bakit po nadi-dismiss ang cyber libel case. Pangalawa, syempre, ito yung mga depensa laban sa cyber libel. Una, truth. Ibig sabihin, syempre, bakit ka makukulong kung ikaw naman ay nagsasabi ng diba? Kung katotohanan naman yung inaakusa sa iyo syempre, tulad dito, sasabihin niya, kinalat ko, kunyari ako, yan, kabit yan ng tatay ko. May kabit siya ng tatay ko, pinalagay ko pa yung mukha, nilagay ko rin yung pangalan. Tapos kinasuhan niya ako ng cyber libel. Hindi kita tinisiraan. Totoo, ito po ang ebidensya. Yes.
Kasi totoo eh. Alam ko, kinumpranta na. Kunyari, halimbawa lang naman po, situational lang po, hypothetical. Kaya ako napatunayan na siya. Sabi siya ng tatay ko kasi una-una sinugod namin siya sa bahay niya. Nandun ang tatay ko. Di mo nakita namin. May mga picture kami. Tapos nagbibigay ng support ang tatay ko. Tapos pangatlo, may anak siya sa tatay ko. Yung mga ganyan. Katotohanan, lahat ng sinasabi ko, kumbaga, hindi ka po pwedeng, tandaan niyo to, hindi po kayo pwedeng kasuhan kung nagsasabi po kayo ng katotohanan. Dito po sa cyber libel na kaso. Pangalawa, kung good faith and fair comment, ibig sabihin, wala kang masamang intensyon kung nagko-comment. Malalaman naman yan kung talaga nagsasabi ka ng totoo, di ba? Ito, comments made in good faith on matters of public interest may not constitute libel. However, the comments must not be malicious or unnecessary. Halimbawa, sasabihin natin, naku, itong congressman, itong public official na to, naku, ano yan, talagang wala namang ginagawa, wala nga mga kumbaga, walang ambag, ganyan. Siyempre, sabi ko, sinisira niya ako, samantala marami akong ginagawa, pero ang totoo, wala namang kumbaga, ginawa niya yun, binasi niya yun sa dahil siguro na susubaybayan niya, lahat ng mga pwesto ng bawat public officials sa kanilang lugar. Siyempre, kumbaga, itong pagko-comment niya ay para naman sa public interest at sinasabi niya lang yung katotohanan. Yan po pwede yun. Yun, good faith siya and fair comment. Nagkomento siya. Yun ang kita niya, yun talaga na-obserba nila. Sa tagal-tagal ng panahon na na-obserba niya lahat ng mga taong gano'n. Talagang yun. Good faith, truth, good faith and fair comment. And next is lack of identifier. Ito talaga yung number one na cause or reason kung bakit talaga nadi-dismiss ang mga cyber. Nadi-dismiss. Hindi nga kasi ma-pinpoint. Hindi ma-pinpoint kung sino talaga di ba? Sabi na, kahit sabi na, kunyari, simple magkakapit bahay na lang, nag-post yung isa. Ikaw malandi ka. Sabi, ikaw malandi ka. Hindi ka na makontento sa asawa mo, ganyan. Ikaw yan. Tapos papangalan, hindi naman pinangalanan, pero tinamaan na. Kaya, natamaan ka. Kaaway ko to si ganyan. Pero hindi naman pininpoint. Wala naman nilagay na pangalan doon. Ako Yep. Assuming ka lang. Inassume ko lang. Kasi kaaway ko siya. Pero alam ko sa sarili ko, kaya ako tinatamaan, ginagawa ko yun. Di ba? Pero, wala naman nakalagay na pangalan na ako yung nilagay di ba? Nakalagay guilty Oo, di ba? So, isa yan sa dahilan. Lack of identifier. Yung attorney, paano kung halimbawa hindi naman pinost, pero pinag-uusapan siya sa Messenger. Halimbawa sa group chat. Tapos, talaga nakapangalan yung pinupost yung pangalan niya. Pwede. Pasok yan. Sa group chat yun. Pinag-uusapan siya sa loob ng group chat. Tapos nakakuha siya ng screenshot, let's say. Paano niya nakuha yung screenshot? Halimbawa, may nagbigay sa kanya. nag-leak siguro. May nag-leak na kailangan mag-testify yun. Yung nagbigay. Yung nagbigay. Pero pasok yun. Kung makikipag-cooperate yun, pasok siya sa cyber. Yung mga nasa messenger lang. Hindi ko pwede agad-agad sabihin na pasok siya. Pwede, maaari kasi marami pa. Malay mo, pinag-usapan niya, ay, totoo, ganyan. Basta isipin mo lagi, basta nakakasira sa reputasyon mo, nakakaya i-identify, pwede, basta mapapasok yan. Diba? Talagang alam niya. Tapos bukod sa pag-uusap nila, nakakarating pa sa ibang pina-forward pa pala yung comment. Di ba? Yung sa usapan nila. Yes. Pwede naman. Basta accessory, attorney, yung mga nagko-comment, nag-post ako, di ba? Nanira ako ng tao. Yung mga nagko-comment doon, nakilala yung taong yun. Accessory din ba sila sa cyber libel? Alam mo, hindi makakasuhan ba sila? Paano? Ano bang comment? Paano? Yung ginagatungan nila. Ginagatungan nila yung post ko. Kilala rin nila yung tao ginagatungan nila. Paano gatong nga? Ay, totoo yan. Pag gumano talaga, hindi lang sila accessory. Dapat damay-damay na to. Parang pinapatunayan nila ng totoo na talaga yun. Principal na lang siya. Nag-judge na kagad sila. Parang gano'n. Kaya na talaga sila kasi sinasangayunan nila. Ibig sabihin, ay, totoo po yan.
No, Oo. halimbawa, pinost ko na pogi ako, tapos si Sharon nagsabi siya, oo, totoo, yan, ganyan. Ay, hindi ko alam. Hindi ko masagot. Para hindi ko kaya sagutin yun na. Para hindi ko lang maintindihan. Cyber ba yun? Parang napaisip ako. Teka, cyber ba yun? Cyber libel ba yun? Ikaw, attorney, ha? Batawa. Kaya sa akin, yun ba sa ganon? Thank you muna tayo sa 119 viewers natin. Hello po sa 119 viewers. Oh, wow. Hello. At saka, meron din dito, no? Watching from Kuwait. Gusto ko lang siya tawag dito, i-notice si Ma'am Eva si Ma'am Torres Eva. Berlin. Opo. Hello po. Salamat po. Nasa Kuwait siya. Salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin. Para makapanood sa amin. Maraming salamat po. Ayan. At sa mga lahat na nanonood. Sa lahat po ng nanonood, kung meron po mga questions po kayo, send nyo lang po dito sa Sunday Punch na account namin. Tapos, o kaya sa account ko po, sa Attorney VCL or sa TikTok account ko, Attorney V. Basta i-message nyo lang po kami kung saan mo po. Opo. Tutulungan po namin kayo. Namin yun, pag kinulit na namin yun, sasagutin po namin yung mga ano po. At sana po. Maraming salamat po sa panonood. Balik tayo doon. Yung nag-comment, no? Wag na yung pogi ako, yung nag-comment. Halimbawa, may naninira, di ba? Si ganito, ganyan, malandi yan, ganyan. Tapos, yung isang marites, nag-comment, ay, totoo yan, ganyan. So, yun, damay siya doon sa kaso. Ganyan. Basta, linawin ko, pinangalanan dapat, na pinangalanan. At, kunyari, si B si B malandi talaga yan, pumapatol yan, ganyan. Ay, sumasayaw pa nga sa ganyan yan, kahit hindi totoo yung sabi yun, Tapos pinangalanan talaga yung name niya, tapos sumagot, oo, totoo yan, siya talaga yan, damay, kasi nandun yung pangalan mo Basta ma-identify, pati dapat ma-identify kung sino, kunyari, sinisiraan na si B. Alam niya, yung mga account na lumalabas doon, yung account name na yun, talagang ginagamit siya. Paano niya malalaman? Kasi may mga tao magpapatunay. Pangalawa, alam niya ngayon kasi yun doon sila nag-uusap. So, ang safe yan, screenshot mo, no? Screenshot mo yung mga pangalan na yun, no? Oo, kailangan screenshot mo siya. Tapos kilala mo talaga sila talaga yun. Ginagamit nila. Usually, yan talagang mahirap i-prove na talagang siya ba talaga. To kasi yung uso ng mga dami accounts, di ba? Yung mga troll. Di ba? Troll accounts. Kung yan ako gagawa ko ng ganito, sasabihin ko na, ay naku, si ganyan, si naku, hindi totoo yan, hindi totoong doktor, nagpapanggap lang yan. Ganun. Pero sa totoo, doktor talaga siya. Doktor kwak-kwak yan, sinungaling yan, tapos pinangalanan ko, yan si Mr. D, ganyan. Siyempre, pag nalaman niya, tapos nalaman niya, account ko mismo, si Tony DCL yun di ba siya lang gumagamit nun kasi nagbo-broadcast pa nga, nagpa-podcast sila, alam niya ako yun. Pero, ulitin natin, meron pa rin kasi pwedeng, kung talagang kaya ko i-prove na, pag mapuprove ko na, hindi ako yan, dami account yan, kasi malalaman naman. Kasi attorney, halimbawa, uniform resource locator, URL, doon daw nalalaman yan So, halimbawa, nahack yung account ko, di ba? Kunyari, ako yung nag-comment, sinabi ko, ay, nahack yung account ko, hindi ako yan. Kailangan patunayan pa rin yun. Kailangan patunayan mo talaga na-hack. Oo, patunayan mo na hack. Tapos dapat pala pag nalaman mo na, malalaman mo naman yan lalo na kung ipapacheck nila yan, pwede nila. Meron na tayo ngayon may nag-advance. Pwede tayo humingi sa police station. Meron na diyang office para sa mga cybercrime line. Cybercrime na crime. Lapit ka doon. Sila mismo nalalaman nila kung talagang dami account yan. Kasi mga transaction. Lapit lang po kayo sa mga police station, meron na po ngayon sa mga PM. Lalo po ganyan. Para maimbestigahan agad, malalaman agad ay, itong oras na to, talaga pong account niya yan. Dito po nagmula itong account na, yung message na to, nanggaling po sa Valenzuela, dito po lumalabas, taga Valenzuela yun. Sa IP address, mag-check sa IP address. Sa IP address. Saka yung tinatawag na URL, uniform. URL. URL. Basta yung parang yung lahat yung URL. Para resource locator, yung uniform resource locator. Yan ang ginagamit mo. Yung IP address pwede rin. Alam po doon malalaman. Malalaman na kasi isa lang naman ang IP address Oo.
talagang malalaman nila. Saka sabi nga nila, wala na daw gusto. Tapos, syempre, hingi ka rin kung gusto mo, humingi ka rin ng tulong sa iyo. Pwede din. NBI, meron na rin silang cybercrime eh. Oo, meron NBI, talaga. PNP. Yes, oo. Itong friend ko na taga-court, tinanong ko nga siya. Sabi ko sa kanya, gaano kayo kadalas mag-convict ng cyber libel cases? Cyber libel. Sabi niya, 0. Zero daw talaga hindi na nakukonvict. Kasi nga, kulang sa ebidensya. Hindi mapatunayan yung sinasabi niya. Kaya mahirap. Lalo na ngayon, tumaas pa lalo ngayon yung reasonable certainty of conviction. Oo. Ang hirap. For example naman, attorney, pagka yung may accessory ka ba doon? Halimbawa, yung nag-post yung nanira mismo. Yung nanira mismo. Shinare mo. Ay, bakit mo shinare? Bakit mo shinare muna? Tanong muna, bakit shinare mo? Kaya mo shinare. Nakalagay doon sa please share eh. Nakalagay sa ilalim, please share. Nakalagay share eh. Ay, hindi rin. Siyempre, pwede. Pwede ka pa rin madamay. Ay, bawa, ganun lang yung dahilan. Depende. Content. Depende. Kasi bakit, tanong nga kasi, bakit mo nga shinare? Diba? Bakit? Oo. Naklik ko lang yung share. Pagkilala mo po. Naklik ko lang po yung share, napindot ko. Wala akong magawa, ganun, no? Ay, sabihin naman sa'yo ni Pisca, bakit hindi mo itinigil? Nag-sorry ka sana. O, dinilit mo. Hindi mo lang dinilit, no? Dinilit mo sana. Kaya dinilit mo kaagad. Oo, marami pwedeng itanong pwede kang pwede ka masali doon sa case na yun. Depende pa rin po. Kung nag-share ka talaga. Possible, parang gano'n. Pero nangyayari, pwede ka masali doon. Talagang ikaw mismo, naglagay ka pa ng caption mo, di ba? Shinare mo na, naglagay ka pa. Naglagay ka pa. Nag-label ka pa. Pasok talagang, talagang diniin mo pa. Diniin mo pa talaga siya lang. Pero ito, actual case na hawakan ko to, actual case. Magpipinsan sila, in-scam sila ng pinsan nila. Actual case to. Tapos, ang nangyari, pinala nilang, siyempre, sa galit, biro mo, alam mo ilang milyon, 30 million ang kinuha ng pinsan nila sa kanila. Wow. Kasi talagang, ang sabi pinalabas nung pinsan nila. Kunyari si S nila, si scammer S, na invest kayo sa akin kasi papasok ko itong mga itong investment nito sa sa mga eskwelahan daw. Sabi. So yung mga, kukunin natin yung tayo magpo-procure ng mga mga gamit sa school. So invest sila, nakaabot sila ng 30 million. Tapos a day daw, kikita daw yung pera nila. In a day, 30,000 and 30,000 yung pera nila. So syempre natutuwa sila, di ba malaki kasi, pero nung unang buwan, talagang nagbibigay. Tapos ang ending, wala naman palang school nakausap itong pinsan nilang scam. Tapos tumakbo na, tapos pinalalabas lang niya na na-scam din daw siya. Tapos ginawa niya, talagang gumawa pa siya ng mga, kunyari, school, may letterhead ng school na ganito, may pirma pero lahat yung peke. So, siyempre, sobrang galit nila. Kunyari, ako yung pinsan ni S. Sobrang galit ko, walang yaka, manloloko ka, pinsan kita, mandurugas ka, ganyan. Ligay ko pa taga-pangalan, ikaw, letter S, ganyan. Siyempre, tapos bago pa naman namin pinotion, pinailan na namin siya ng kaso sa Caloocan. Yan na, nakalokan namin sa final. Tapos nangyari, nakaakyat yung kaso, makit naman. Tapos ang ginawa ni si scammer pero may ibang kaso doon na na-dismiss, naghalit siya. Yung mga na-dismiss na kaso, yun yung kinasuhan niya. Kasama ko niya, ako doon sa isa nagkaso, na-dismissan ako. Kinasuhan niya ako ng cyber libel, panunirang puri niya. Pero, dinismiss lahat yun. Dinismiss yung cyber libel na kaso na pinalin sa amin. Kasi nga, totoo naman nangyari yung panluloko. Yun nga, yung the truth, kung may truth naman, katotohanan. Paano ka nga naman makakasuhan ng isang bagay kung nagsasabi ka ng katotohanan? Hindi siya pasok sa cyber. Kaya lahat yung cases na ninilaban namin, dismiss lahat. Kaya, tama kay ulitin ko, pag totoo ang sinasabi niyo, madi-dismiss talaga. Madi-dismiss. An actual case po yan, hinawakan ko po yung kaso niya. Kaya tuwan-tuwa sa akin yung mga clients ko. Sabi na, dismiss attorney, kaya nga, congrats sa inyo. Kaya, yun. Kaya gano'n. Mahirap talaga. Kasi, ito pa bakit pa mahirap ang pagpa-file ng cyber libel? Kahit yung mga text messages, yung mga papa-authenticate mo pa yan. In-authenticate pa yan. NTC, dadaan pa sa NTC.
Hindi siya Correct. MTC. Mismo sa pagdating ng kaso, in-authenticate siya. Kung pwede sa NBI, paano mapapatunay na talaga, totoo to, may kung may mag-authenticate, ay, totoo talaga to, may magbibigay ng affidavit. At talagang ito, totoo yan, totoo mga tong messages na yan galing sa kanya yan. At hindi yan ginawa lang ng dami account. Talagang tao yan, siya talaga yan. Yung tinatawag natin authentication. Question, attorney. Halimbawa ako, meron akong ka-chat na babae. Yung may ano kami. Meron kaming parang affair, ganyan. Yung misis ko may access sa cellphone ko, ginawa niya, pinag-screenshot niya lahat ng ng conversation ng mga convo namin. Ngayon, dinidinay ko naman sa kanya na wala kami relasyon. Pero kasi nga nakita niya yung mga messages sa Messenger ko na meron something illicit. In-screenshot niya, pinost niya sa FB. May laban ba akong kasuhan siya ng cyber libel kahit hindi pa napapatunayan na may relasyon talaga kami ng babae? Through Messenger lang ang niya. Kumbaga pinost niya yun na wala mong consent, di ba? Pero walang consent. Even yung phone ko, pinakailaman niya yung phone ko, which is my personal na gamit, di ba? Pero unang tanong ko, isang tanong ko paano niya nakuha yung cellphone? Nakalapag, walang password. Habang natutulog siya. Teka muna, bakit walang password? Habang natutulog. Para tiwala, yung ganun. Kasi pag may password yan, may dududa yan, di ba? May dududa. Minsan kasi di ba, pagka mag-boyfriend, girlfriend, or mag-aasawa, gusto, kailangan share yung nila. Yung password. Yung mga password. So, sa madaling salita, pinapayagan mo yung asawa mo. Binigyan mo siya ng pag-ilot. May consent. May consent. So, pag sinira ko yun, may consent ka eh. Hinaya ko, sige, buksan mo yan. So, walang kaso. Walang kaso yun. Wala eh. Kasi pinayagan mo siya eh. Pinapayagan mo, may consent eh. Pero, pinayagan ko siyang pakialaman cellphone, pero ipopost niya mismo conversation, wala rin kaso yun. Hindi niya pwede. Kasi, paano niya makukuha nga? Yun kaya nga tinatanong kita, paano niya nakuha? Kung paano niya nabuksan yung phone mo. Kasi kung yun talaga... So regardless, as long as may consent ka na pakialaman yung gamit mo. Basta binigyan mo siya ng binigyan mo siya ng password, ganyan. Consent eh. Binigay mo sa kanya yung karapan. Ba't mo binigyan? Lalo na, binigay mo, tapos patunay pa yun, nakagawa ka ng kasalanan, niloloko mo siya. Pwede naman na. So hindi siya pasok dun sa cyber libel. Hindi siya papasok sa akin sa opinion ko, hindi talaga siya papasok kasi binigyan mo siya ng consent para buksan eh. Pero kung walang consent, halimbawa tulog ka, yung thumb mark mo ginamit niya doon sa fingerprint ng ibang usapan naman na yan. Iba na naman yan. Pwede. Pwede. Yun, pwede mo kasuhan. Kahit na may ginagawa kang mali. Kasi ikaw, malamang, ganito lang naman yan eh. Tandaan ninyo hindi dahil mag-asawa kayo, may access ka na sa lahat. Pinoproteksyon pa rin natin ang right of privacy. Privacy, yes. Hindi naman pwede kayo mag-asawa kayo, lahat na lang ibigay mo na sa kanya lang. Siyempre, meron kang karapatan na maging privado rin naman sa sarili mo. Mabilang tao. Pili mo kasi, di ba, right to privacy. Nandiyan yan sa constitutional law natin eh. Yes. So, tapos gagamitin niya laban sa'yo. Hindi. Madi-dismiss yun. Yung, kunyari, kakasuhan ka niya. At kunyari, ikaw naman, kakasuhan mo siya. Pwede. Pwede mo siya kasuhan. Bakit mo sinisira mo yung pagkatao, di ba? Pwede. Pwede talaga. Pwede. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba kasi ang mga circumstances na pwede mangyari. Depende yan sa pag-unawa ng tumitingin ng piskal kung talaga kapasok-pasok siya. Pero yun nga, ulitin natin, sige sabihin mo na sabi mo asawa mo yung nag-post na, paano kung hindi pala asawa mo? Paano mo mapapatunayan na asawa mo yun? Kung tulog ka. Yeah. Diba? Kung account niya yung gamit. Account niya yung ginamit. Account naman niya yung ginamit niya. Paano account? Yung Facebook account yung ginamit niya. Hindi nga, paano nga ginawa niya? Hindi kasi kailangan cellphone mo, tapos in-screenshot niya, ganon. Screenshot niya.
Pwede. Pwede po rin siya. Pwede. Papasok siya, pwede siya pumasok. Pero so, kahit kasi walang consent. Kasi walang consent eh. Wala naman talaga consent. Yung right to privacy naman talaga. Bawal yun. Hindi naman. Tapos lalo mo, alam mo, tsaka unang-una, siyempre, bakit mo ginawa yun? Nagigiganti ka eh. Galit ka. Diba? Gusto mo siraan ngayon, diba? Yun eh, mga elements. Bakit ka ba nag-ganti? Kasi gusto mong makaganti. Gusto mong masaktan din siya dahil nasaktan ka eh. Niloko ka niya. Mas ganti-gantihan tayo. Diba sabi nga nila, defamatory, diba, imputation. Tapos malice with malice pa siya. Through publication pa siya. Tapos may identifiability pa. Alam ko na, isa talaga yun eh, di ba? Siya talaga, oo. Pero ulitin ko. So kahit na malino na may ginagawang masama talaga. Kahit malino na talagang pagtataksil yun, ganyan. Di ba talagang. Pwede, pa rin. Kasi ang punto ko doon, di ba sabi nga dati kanina, pagkatotohanan eh. Ang ginawa kasi yung yung paggawa niyo, pwede kasi ganito, hindi siya papasok mismo ng cyberlife. Pwede hindi siya pumasok ng cyberlife kung totoo talagang meron nga. Pero kasi kung dinideny mo naman, pasok siya sa cyberlife. Sa cyberlife. Papasok siya. Pero depende kasi sa kaso. Kaya nga hindi ko ma-pinpoint. Pero kung talaga, kunyari, halimbawa na ganito, plain na lang. Kung totoo yung sinasabi niya at may parami siyang patunay na talagang nanloloko ka, hindi mo siya pwede sa kasuhan ng cyberlife, pwede ibang kaso. Diba? Pero kung lahat yun, yung mga yun, puro peke, hindi naman totoo. Parang minanipulate niya yung paano niya i-post, i-publish. Kunya gawa-gawa nila para pinikli niya. Yung, parang, para palabasin lang sa tao na ganun ka, ibang usapan niya pwede mag-design. Pero tandaan niyo, basta pag totoo talaga, pwede hindi magamit yung cyber. Pero ibang kaso ang pwede sa'yo. Okay. Hindi man cyber libel. Kasi nga, bawal naman kasi talaga yung ipopost mo yung something na hindi siniraan mo naman kasi talaga. Oo. Tapos, bukod pa doon, yung tao na pwedeng, kunyari, kung kabit na sinasabi, syempre, mamadalag yung name. Yun, baka pwede siya magkaso. Lalo na kung hindi na matutulong kabit. Kung totoo ang kabit, tumahimik ka na lang, di ba? Ako yun tahimik ka na lang, di ba? Kasi, di ba, huwag ka na magsalita kasi lalaki pa ng lalaki. Mauungkat pa. Ungkat pa at lalabas pa dahil mga ebidensya pa ng lalas, mapapatunayan. Yung mga ganyan. Kaya nga ito, sabi ko nga sa inyo, ang law, napaka malikot ang batas. Iba-iba, lalo ng crime, yung mga sa criminal law, may mabago lang dyan na facts o circumstance na sa kaso sa nangyari. Iba ng klaseng crime yan. Hindi na siya cyber libel. Iba na. Kaya hindi ko kaya indirekta sagutin na. Kasi puro tayo assumptions paano ganito. Diba? Kaya, pero kung ka-plain lang na gano'n, sa akin opinion ko, hindi mo pwedeng kasuhan yung asawa mo kasi tulog ka, paano mo malalaman siya talaga nag-post? Diba? Pangalawa, kung talagang may consent naman pala siya talaga ipopost niya, talagang may karapatan siya. Sinabi mo, sa atin itong dalawa hindi ka rin pwede, hindi mo siya kasi usapan nyo na po pala yan na talagang, ang pag-aari mo, pag-aari ko, anong laman yan, pwede kong galawin. Pwede, So, yun yung bagay na doon. Yung marami kasing bagay na pwedeng i-consider bago tayo bago pumasok. Kaya nga, napakalikot ng batas, maaari talagang, kaya madaming cases na. Mahirap, no? Mahirap kasi talaga. Pwede niya kasi actually yung asawa pwedeng sabihin na hindi ko shinare sa kanya yung password ko kasi kung bigla niyo pinalitan. Diba? Bigla niyang pinalitan. Dinidinay niya kahit na from the start alam naman talaga share sila. Alam niya yung password pero since nangyari yun, gusto niyang turuan ng leksyon yung asawa niya or girlfriend niya. So ginawa niya hindi, pinalitan niya. Hindi ko talaga binibigay sa kanya. Yung password tulad dito, kunyari yung cellphone niya, o yung cellphone niya, nilock ni John, doon sa kanyang drawer, nakalock yun, pinilit buksan ng asawa niya, tapos yung laman nun, shinyan, cyber, pasok ka dyan, diba? Pero, tingnan mo pa rin na kung anong nilalaman ng cyber niya, kung talagang paninira, puro paninira lang.
Ang paninira Para ba sirain talaga? bigla. Ako, Mm. para hindi na to pumasok sa opisina, siraan ko to para dito na lang sa bahay. Yes. Basta pinaka main purpose niya ay manira ng pagkatao ng tao. Kahit hindi naman ganun. Yung pinagtagpi-tagpi yung mga na hindi naman ganun. Iba yung lumabas kasi. Ano mo? Kahit asawa mo siya, at wala naman talaga siyang permiso para galawin yung cellphone mo di ba? Pero bago mangyari yun, siguraduhin mo na siya talaga yung nag-post. Kunyari, ang ginawa pa lang, ginamit pa lang FB account, iba, dami account. O paano mo malalaman siya yun? Yun, mga ganyang bagay. Kasi di-deny at di-deny Yung burden para patunayan na talagang siya yung nag-post, nasa sa'yo. Kung sino yung nag-a-allege. Kaya mahirap. Buti ko may CCTV, di ba? May CCTV. Siyempre, pag may CCTV, kita na yan. Nakitang-kita, ginagalaw niya yung cellphone ko, siya kumuha. Oo. Ganun po. Yung malikot po talaga. Maganda ang batas kasi madaming pwedeng paglaruan. Marami siyang Attorney, may tanong dito, hindi ko alam kung pwede nating sagutin to, no? From Micaela Sanchez. Attorney, pwede po ba kasuhan ni Maris Racal yung GF nung Anthony? So yan, no? Kasi nga, na-discuss natin kanina yan, di ba? Hindi ko alam kung pwede natin sagutin yan Ako, ano lang natin. Napapanahon yan yung kay Maris Racal. Hindi kasi siya, sobrang hot issues to ngayon. Di ba? Hindi ko direkta masasagot kasi hindi naman tayo talaga sigurado. Ano ba talagang nangyari? Ano ba talagang facts? Kasi nababasa lang natin sa side ng isa Pero yung sa kabila, di ba? Nasaan muna? Yung lalaki nga doon na involved basta yun na yun. Hindi rin naman siya nagsasalita. So, kailangan kasi kumpleto ang picture. Kumpleto tayo. Kasi pag kumpleto natin, madali natin matukoy ano ba ang issue na dapat alam natin. Pangalawa, ano bang mga crime na kinumit? Totoo ba ito? Ganyan. May elements pa talaga ng cyber libel. May elements pa talaga itong crime. Nandun po talaga. Sa ngayon, sa akin bilang abogado po, kung ganyan ka-plain lang, yung pinipost lang ng pipost, hindi kompleto yan So, hindi natin ma-determine kung ka-file ba siya o mayroong kaso na pwede i-file. Kasi, madali magsalita file to, pero hindi mo naman alam kung ano talaga Baka mamaya kulang naman pala ng ebidensya, kulang doon sa elements ng crime. Dismiss. Kahit na attorney na, syempre kilala natin yung personality, di ba? So, kahit na sobrang, syempre, well-known personality siya, so, syempre, nasira, kumbaga, yung nangyari, yung sa ganyang pangyayari. Kasi hindi siya pwede mako-consider. Hindi ko, pero di ba nagsalita na rin, napanood ko na rin yung kay Marisa Racal. Dinideny niya lahat. Dinideny niya. Dinideny nga. Kaya hindi natin wala pa paano. Parang siya kasi di ba parang sinasabi niya hindi totoo yan. May inamin kasi siya na kasi ang naging ang naging ba't nawala kayo? Sorry po Hello, nakikita niyo ba ako? Medyo naririnig ka namin, attorney, pero nag-lag yung video mo. Oo. Hello? Pero dinig ka namin. Ba't nawala ako? Sandali lang So, wait lang natin si attorney, no? Dinig ka namin. Wait lang natin si attorney. Wait lang natin si attorney. So, medyo mainit talaga. Sa sobrang init, nag-lag si attorney. So, sobrang init ng ating topic. Sa totoo lang. At parang ang dami kasing dyan yung kalatungkol sa kanila, no? Medyo halos buong, hindi lang buong Pilipinas parang pati sa buong may talagang nakikibalita dun Ayan. So, ayan, madilim pa rin si attorney, no? Attorney. Ikaw ay isang itim. Ayan, hindi natin maiiwasan ng mga technicalities. Lalo na kung naka-live naman tayo, di ba? Oo, naka-live. Pagpapatunay lang po ito na kami po ay naka-live. Hindi po ito recorded. Ayun. So, medyo mainit kasi ang topic. Yan. Sa sobrang init nga. Ang dami na napatungan na na issues Oo.
So, hintayin na natin si attorney, no? Kung may Minessage na mga natin siya. katanungan pa kayong iba, bukod dun Yeah, kila oo. Maris Racal at tukol kay Anthony Jennings, baka sa mga iba pa nakakilala ninyo, kung meron po kayo katanungan, pwede po ninyo i-message sa amin or kahit i-comment nyo na po sa comment section para at least masagot natin ngayon. Yes po. Pabigyan natin ng ano. Pagbalik ni attorney, no, sana nandyan pa rin kayo kasi meron tayong special something na gagawin ni attorney. Yeah, oo. Sasayaw po siya ng APT. Ay, hindi. Yes, meron siya surprise production number. Si attorney. Abangan natin yun. Oo. Kung wala na si attorney, muna ano natin nangyari? yung mga sponsors natin habang wala pa si attorney. So, yung Joaquin Creative Communication, Ficas Baxilog, The District, Imus Cavite. Then, yun, follow nyo po yung mga ni attorney, yung account niya sa FB tsaka sa TikTok. Yeah, Then, ito yung Plato Raps Fast Bite sa may Northgate Cyberzone, Alabang. Then, Plato Raps Robinson's Galleria South sa San Pedro, Laguna. Then, yung famous Belgian waffle, which is in Alabang Town Center or they call it ATC sa mga medyo high-end ATC tawag nila dyan. Yeah, sa mga ano dyan. Mga konyo-konyo dyan. Tagal na akong di nakapunta dyan sa ATC na yan. Siguro mga... siguro mga 14 years, ganon. Uy, ang tagal na yun. Oo. Punta Actually, hindi lang 14 kasi 2007. 2007 pa ata yung last na punta ko ron. So, ganun katagal. 17 years. Maganda pa rin si ATC ngayon, si Alabang Town Center. Tsaka may mga improvements sila na ginawa. Maganda siya ngayon. Pasyalan mo. Yun, salamat sa ating mga sponsors. Alam yung Plato Raps, masarap dyan. Ang Plato Raps. Yung Ficas Baxilog, no? Natikman mo na siya? Masarap. Ako natikman ko na din. Plato Raps sa mga gustong medyo diet-dietan, yan. The best yan. Pwede nyo yan kainin kasi very healthy yung nila, food nila dyan sa Plato Raps. Ayan, nawala na si attorney ng tuluyan. Asa na si attorney? Attorney, magparamdam ka, galawin mo yung baso. Parang medyo humina ka din, Joe. Hindi, naglipat lang ako ng headset ko. Okay. Oo nga, ano na nangyari ka, attorney? Sobrang init pa naman ng ating Actually, may mga katanungan pa kasi meron ding akong kaibigan na nagpapatanong. Actually, gusto sana mag-guest nun kaso medyo nagkaroon din ng konting kaya pinatatanong na lang niya sa akin, no? Kaso nga, hindi na tayo natuloy dahil ano nangyari kay attorney. Shoutout ko lang yung tita ko, no, na nanonood, no? Tita Risa. Tita Risa, Vito Cruz. Hi po. Hello po. Good afternoon po. Masayang pagpapanood. Yun. Shoutout natin ulit si Tyler Cooper, no? Naging informative daw. Tyler Cooper, oo. Ngayon lang daw niya nalaman ng yung right to privacy. Ano na kaya nangyari dun sa mga niya, no? Hindi pa tayo nababalitaan, no? Diba? Ayun na nga ang sasabihin ko. Ayun na nga sasabihin ko. Ayun na nga, kumusta naman Tyler Cooper? Mr. Tyler Cooper, ano po nangyari doon sa ating usapan? Bilang nagkaroon ng usapan eh. Paramdam po kayo sa amin, Mr. Tyler Cooper. Yes. Tanggapin ang inyong mana. Ayan, nawala na talaga. Wala pa rin talaga, no? Parang medyo na mahina ka din, Joe. Parang kulob. Teka, lipat. Sige nga. Kamusta? Medyo pa din eh. Ba't kaya? Ako ba may problema? Hindi kaya ako may problema.
Pero okay naman. Si attorney. Message natin si attorney. Ano nangyayari kay attorney? Baka natataranta na siya sa kanyang kaganapan. Ayan, sumagot na si Tyler Cooper. Hindi pa rin niya natatanggap ng kanyang mana. Ayan. Basta nandito lang kami, Tyler Cooper. Basta kami, standby lang kami dito. Oo. Just lang kami, a phone away. Siguro Ayan, medyo kulog daw audio mo, Sir Joe. Ayan na. Ayan na. Ayun. Pasensya na. Nagloko na naman yung ano. Ayan. Welcome back, attorney. Ayan. Narinig niyo ako? Yes. Loud and clear. Ayun, balikan natin yung kanina dinidiscuss ninyo. No? Yun nga, halimbawa na lang, yung sabi ko, kunyari, talagang, yung inamin niya kasi, di ba, inamin niya na may pagkakamali siya. Diba? Yes. So, parang, paano mo kakasuhan ng, dito tayo sa context natin na, yung topic natin na cyber libel, di ba? Paano mo kakasuhan ng isang tao kung alam niya sa sarili niya na nagkamali siya? Na nagkamali ka may din. fault din siya eh. May mali din. Inamin niya sa interview niya. Yun yung opinion ko to pero yun yung tingin ko na umamin siya na may pagkakamali naman talaga siya. Yung fault niya, hindi niya inalam ko anong totoo tapos pumasok siya sa ganun. Kaya syempre, yung isa namang nasaktan, nagbase rin lang naman siya dun sa kung anong meron siya ng mga ebidensya. Pero yun yung depende pa rin talaga, ulitin ko depende pa rin talaga kung ano talaga ang mga circumstances ng mga nangyari. Yes. Kasi nakabase lang din tayo kung ano yung mga nakikita lang din natin dyan ngayon sa socials, diba? Doon lang din tayo nakabase, diba, attorney? So hindi naman talaga natin din alam yung talagang kabuuan ng storya nilang dalawa, diba? Kung ano ba talagang totoo, kung ano ba talaga nangyari, ganito ba nangyari? Kasi maraming kwento, hindi lang isa, marami kasi naglalabasan na kwento di ba? Tapos meron pa rin nagsasabi na doon daw sa mga doon sa mga screenshot messages ba gano'n na parang inaamin doon na alam daw ni girl na hindi pa hiwalay yung dalawa kaya i-delete mo muna yung messages balang araw darating yung panahon na hindi na tayo kailangan mag-delete ng messages. Kaya yun yung mga maraming mga bagay-bagay na pwedeng i-depensa para malaman na hindi talaga siya ka-file para bilang cyber libel. Or baka naman pwede na kaso, tingnan natin kung may yung abogadong mahawak, baka pwedeng kasuhan sila ng ibang case. Di ba? Correct. Pero yung cyber libel, depende pa rin talaga. Depende. Kung kwentuhan lang po, ibabase lang natin sa mga nakita natin, madaling mag-judge ka, sige, kasuhan natin to. Pero di ba sa likod pala yung totoong nangyayari, may ganito pa palang ganito. Kaya mas maganda kami mga abogado, mas gusto namin kumpleto ang istorya. Hindi po pwede yung tanggap na lang ng tanggap na gano'n. Tapos hindi naman pala kumpleto. Mapapaya ka sa tignan na lang natin. Abangan na lang natin kung ano mangyayari. Kung ano talagang mangyayari sa kanilang kaso. Yun yung the best. Abangan na lang natin. Yes. Abangan na lang natin. Malalaman naman natin yan. For sure. Pero ako, ang wish ko lang din sa kanilang tatlo. Maresolve. Tapos, sana yung isa maka-move on. Yung isa din, makapag-ano naman sa kanya kasi medyo malaking effect din sa mental health naman na yung nangyari. So, di ba? Actually, medyo mahirap talaga yung pangyayari. Kaya ang hirap pagka sa cyber libel kasi hindi katulad dun sa libel lang na yung traditional na libel lang, di ba? Sa cyber libel kasi, sa traditional kasi parang kayo lang magkakapit-bahay, ilan lang yan. Ang cyber libel kasi ang daming pwedeng makaalam. Dati ang libel lang kasuhan ng mga artista yan di ba? Yung mga chismosang mga reporter, kung ano-ano pinapakasuhan libel. Pero madalas wala rin nangyayari. Saka isa pang nakikita ko na pwede kasi hindi taga malaglag sa cyber libel yung kaso niya. Kasi pwede i-deny nung totoong yung ex nung guy
na hindi ako yan, baka may gumamit. Di ba, ang daming pwede niyang sabihin na i-depensa. Paano ako yan? Ganito, hindi ako yan. Ganyan, pwede rin naman yun eh. Di ba? May gumamit lang. O, papatunayan pa rin yun eh. Kasi mahirap. Kaya nga itong mga to, kakasuhan nila yung nag-post mismo. Patunayan nila talagang may nakakita ba? Na talagang siya nag-post. Di ba? At kung may nakakita, good. Kung may mag-witness. Pero kung wala, paano masasabi siya? Kahit ba nilagay yung mismo sa account niya, di ba? Kunyari, naggamit na pala na ibang tao. Di ba? So, mahirap. Okay, mahirap paano kung na-delete na niya? Halimbawa, talagang siya yung nag-post, attorney. Tapos dinilit niya. O di lalong mas mahirap patunayan kasi hindi mo makikita na talagang meron, di ba? Tapos hindi na magpapatuloy na talagang sino ba nag-post yan? Kasi kailangan talaga mapatunayan na siya yung nag-post. Ganun. So, kaya mahirap mag-file ng cyber libel din ngayon. Ganun siya katindi. Tsaka yung sabi ko sa inyo, reasonable certainty of conviction na po yung quantum of evidence ngayon sa pagpa-file ng kaso before the office of the prosecutor. Ganun po yun. So mabigat na siya. Hindi na siya probable cause. Kasi dati, ang kailangan lang natin, probable cause. Pero ngayon, reasonable certainty of conviction. Ay, ibig sabihin nun, para sinasabi na talagang kakonvict na talaga siya. Totoo ginawa niya na yung krimen. Diba? So ang taas. Yan yung way na talaga. Ako naman pabor naman ako sa ginagawa din naman ng prosecutor, no? Kasi para naman hindi masayang din yung effort nung nag-file pati nung mga abogado na pagdating sa task makuha nila yung hustisya na gusto nila kasi kumpleto na eh. Kumpleto ebidensya nila nagpapatunay. Kaya dapat makonvict. Mas maganda yun kaysa naman umasa yung complainant na akala niya kumpleto ebidensya pero hindi naman. Tama. Yun sa akin. Para masiguro talaga na fair and just yung ano. Yun yung pinakamaganda. Yung case. Correct. Kaya may mga tanong ba? May mga tanong ba sila? Ako meron akong tanong yung aking kaibigan naman, attorney. Ayun nga, mag-asawa naman sila. Mag-asawa, talagang kinasal sila, tapos so, nagkahiwalay, nagkaroon sila ng kanya-kanyang partners. So, nagka-partner yung lalaki, nagkaroon din ng partner yung babae. Pero yung mga anak niya, nandoon sa wife niya. Ngayon, hindi ko alam, syempre hindi ko rin pa rin alam to, kung ano ba talaga ito. Para ang tanong lang niya sa akin, nagpo-post yung asawa niya, yung babae, na hindi siya sinusuportahan, kulang yung suporta mo, ganyan-ganyan, na ganito ka, ganyan ka. Basta, more of tungkol sa mga supports niya, hindi siya nagsusupport, gano'n. Pero sabi naman niya, nagsusupport naman ako daily. Parang daily kasi yung parang sweldo niya, so daily din siya nagbibigay. Bilang support naman ako ng daily, hindi ko alam ba't niya ako sinisiraan, ba't niya ako pinopost. Lagi niya ako pinopost na hindi na naman ako nagbigay, kulang na naman yung binigay ko. Parang para sa kanya, na nakakalalaki, nakakaano, gano'n yung dating. Paano yun, attorney? Pero pareho silang, meron silang may kinakasama, ganyan. Yun. Sa akin lang ang pinaka kasi issue dyan yung suporta naman ng bata. Yun naman pinag-usapan dyan, di ba? Bakit kailangan, ano gusto niya? Gusto niya bang mag-file ng cyber libel, gano'n? Kasi sinisiraan siya? Pwede ba yun sa cyber libel? Parang gusto niyang filean kasi parang nasisiraan na siya sa social media. Kasi syempre, yung mga kakilala ng misis niya, syempre just kakilala niya pa. So syempre tinatag siya. Parang sirang-sira siya. Yun yung dating sa kanya. Kasi parang nasisira niya. Pwede ko bang filean yun? Parang gano'n. Sa akin, Wag na. Sa akin lang wag na. Kasi unang-una na, balik na naman tayo. Papailan mo, gagastos lang siya. Pero issue ang kaso. Ba't di na lang indaan sa maayos na usapan? Saka maganda lang kasi doon, ang gawin na lang niya para patunayan, huwag na indaan sa korte. Lahat ang paggagawin, di ba? Lahat tuloy ng mga sikreto nila, mga itinatago nila, lalabas pa. Diba? Kakahanap pa ako ng mga hindi maganda. Sa total, sinabi pa nga niya, may kanya-kanya na silang buhay. Kumbaga,
idaan na lang, mas maganda yung peace of mind. So, para makuha mo yon, kausapin mo ng maayos, at magkaroon kayo ng agreement na lang, o paano ba gusto mong bigay ng suporta. Diba? O ito, proof natin. Ang ano niya, yung pa, ang issue pa niya is, tama ba yun na kailangan ko din siyang, ewan ko, pero hindi na to cyber libel eh. Kasi parang, sumegway pa siya ng tanong na, tama ba yun na kailangan ba merong certain amount na, kasi binibigyan daw siya ng specific amount ng wife niya, na dapat din natin binibigay mo sa akin. Kulang yan, ganyan-ganyan. So sabi niya, hindi, tama ba yun? Sabi niya, kasi syempre parang kulang na sa kinikita ko yung binibigay ko eh. Yung gusto niya, yung ina-ask niya na preso. Yun. Ay, pag gano'n, syempre, lahat naman ng korte, reasonable naman ng korte. Fair mag-judge ang korte, di ba? Kaya nga, pag ganyan, ganito naman yan eh, makakapagbigay ka ba ng isang bagay hindi mo naman hawak, hindi mo pag-aari. Kung gagandan lang talaga kaya mo eh, doon ka lang. Siyempre, hindi mo pwedeng itaas. Ganun naman yun eh. Kung sa tingin niya hanggang doon lang, patunayan na rin kasi na, ito, latagan tayo, ito talagang ito kinikita ko, di ba? O yan lang. Yan lang talaga. Kung hanggang dyan lang yan, paano ka magbibigay ng sobra kung kinikita mo hanggang doon lang? Yun eh. Yung kumbaga sinasabi ko, gusto ko paunawa sa kanila na kahit may batas na gano'n, hindi naman ibig sabihin na ipaako mo na lahat sa asawa mong lalaki yung obligasyon ng pagsuporta. Lalo na kung pareho naman kayo nagtatrabaho, di ba, nandun nga tayo eh. Joint obligation ng pagpapalaki, suporta, pagbibigay ng suporta ng mag-asawa. Kasal ba sila? Kasal sila. Kasal sila. Dapat 50-50 kung pareho naman pala sila nagtatrabaho. Huwag niyang ipaako lahat. Mamaya gusto niya lahat. Ang gumastos lang si lalaki. Paano kung maging patas din naman. Diba? Kaya kahit dali nila sa korte yan, yun ang sasabihin din ni Judge, pareho kayo, paano magbibigay ang asawa mo ng ganitong halaga kung sa mismo hindi niya na masusuportahan yung sarili niya, paano pa siya mabubuhay? Diba? Dapat ibigay mo, ang ibibigay lang ng asawa mo at yung kaya niya lang, yung kaya na patas, reasonable, laging reasonable. Kasi para naman, magbuhay din naman siya. Kasi kung kukunin naman lahat ng asawa niyang babae, lahat na kinikita niya, paano nga na siya? Paano magtatrabaho bukas? Di ba? Nagkasakit na siya. Di ba? Oo. At saka, may kinakasama na din naman yung babae. Di ba? Pero labas na rin yung sa usapan natin kasi issue ng iba pa yun eh. Actually, pwede nga silang magkasuhan ng kung ano-ano. Pero wag na ngang magkasuhan. Wag na. Idaan na lang sa magandang usapan. Pero kung talagang hindi na mapigilan, talagang grabe na talaga yung paninira, ibang usapan na yun. Pero kung yung ganyan lang kababaw pa na hindi nagbibigay ng suporta, hindi, kaya naman. Masyado pa siyang mababaw. Huwag na siya magkaso muna. Huwag na. Madadaan pa yun sa usapan niya. Basta maglatagan sila ng magkano kinikita. Saka 50-50 dapat kasi paro sila magtrabaho. Saka nasa batas, joint obligation ng pagbibigay ng suporta ng magulang. Lalo na kung nagtatrabaho naman pala. Oo nga. O, di ba napunta pa sa Bausi, no? Bausi / cyber bahala na siya. Pero patunayan niya rin na hindi na naman hindi ako nag-post niyan, ibang tao yan, nakabukas lang yung, di ba? Alam mo, dapat mapatunayan, may witness talaga na personal na nakitaan talagang siya yan, nag-post niyan. Mas maganda yun. Kasi matutukoy mo, identifiable eh. Naka-identifiable din yung victim. Ako talaga yung pinatatamaan yan eh. Ako talaga. At siya talaga yung gumawa doon. Ganyan ang kaso ng cyberlife. Yung mga naman, attorney, mga nagpo-post naman ng, halimbawa, may nag-post na parang, yung mga, like sa Jollibee, ganyan, or McDonald's, di ba may mga ganun, hindi masarap dito, ganyan, meron akong nakitang ganito, something ganyan, pwede ba sila kasuhan ni Jollibee? Paulit ka, mahina yung boses mo, paulit. Ay, mahina ako. Ayun, what if naman yung mga attorney, yung mga, di ba may mga tao na nagpo-post na parang sinsiraan nila yung, let's say, Jollibee, ganyan, or McDo, yung mga fast food.
magpo-post sila na meron akong nakitang ganito na di ba may nangyari nga yung tuwalya ganyan. O may nakita akong ganito bubok or something. Pwede ba sila kasuhan ng pwede ba siya kasuhan ng Jollibee? Or pwede sila kasuhan ng Jollibee, lalo na kung mapapatunayan talaga na sinisiraan ang reputasyon ng Jollibee. Kasi pag sinabi niya kung ganyang pangalan, ang laki ng pangalan niya, kilala na yan maganda ang servisyo, masarap ang pagkain, di ba? Kasiraan sa kanila yun. Pero ang tanong, paano nila mapapatunayan yung kakasuhan niya, totoong tao yun, totoo ba talaga, sino siya? Dapat ma-identify niya rin kung totoo bang ginawa niya yun. Ang hirap patunayan, lalo na kung di mo naman nakikita na siya talaga ang nag-post, di ba? Yun. Mahirap talaga. Kaya mahirap talaga sino ang papatunay na talaga siya nag-post? Meron bang magtitistigo o magte-testify na ako, nakita ko, siya talaga yung naninira kay Jollibee sa inyo. So, ginawa niya yan, di ba? Yung mga ganung bagay na ang hirap magpatunay, ang hirap maghanap ng ebidensya para patunayan yun. Pero pwede rin, pero pwede siyang grounds. Pwede siyang maging grounds. Pwede. Basta kumpleto yun ng ebidensya. Kasi syempre, sinisiraan niya di ba? Tapos pinost pa sa Facebook. Ang tanong na lang, sino yung gumawa nun? Di ba? Kasi kailangan, syempre, hindi ka naman pwede magkaso ng John Doe lang Sino siya? Sino yung kakasuhan mo? Dapat identify din naman siya. Hindi natin marinig si Joe. Oo nga, Joe. Ano ka? Parang sa kuweba. Joe, sa kuweba ka ba? Hintayin natin si Joe. Malalim. Oo. Diba yun? Ako naman nagkaroon naman technical problems itong sa akin, kaya di ko rin ang tagal ko nakabalik. Ayan. Nadidinig ka na namin. Hindi na pa ako nagsasalita. Yung pritong tuwalya. Ay, pritong tuwalya. Oo. Yung pride towel. Kaya yun. May mga tanong pa ba sila? Sa aking side, wala ako nakikita. Wala din ako nakikita Nag-hi si Sir Alan sa pinsan niya kay Jared, then si Jared nag-hi din sa pinsan niya. So, yun. Nag-hiyan silang dalawa. Hello po sa kanilang dalawang magpinsan. Magpinsan, hi. Hello sa pinsan to Jared Constantine. Thanks for watching. Ayan. Hi din pala sa pamangkin ko kay Christine Lay. Thanks for watching. Yes. Hello po. Kaya yan. Yun So, ang hirap, no? Kaya talagang maingat. Kasi pwede din siya maging ground. So, kaya siguro sa mga manonood, naging maingat din tayo sa pagpo-post. Yan, kasi hindi natin alam kung talagang ipe-pursue ka talaga ng tao na tinitira mo. Yep. Diba? Pag pinursu ka, ang hirap din. Kaya mahirap Kaya talagang laging dismiss ang case ng cyber libel. Basta lagi siyang dismiss Saka usually, kunyari, slander related to ganyan, cybercrime. Ganyan ang ginagawa ngayon Lagi siyang nakarelate sa isang crime talaga. Para itong libel, di ba? Related siya dun sa Article 353 ng Revised Penal Code. Kasi cybercrime na siya. Pinaliwanag na natin kanina, anong pinagkaiba ng simpleng libel, ng traditional na libel sa cyber libel. Yun, yung mga ganun. Kasi nga, true yung yung kanyang penalty, tapos paano siya nakukomit, through what, anong mga means niya para makomit ang cyber libel. In contrast, sa paano mga nakukomit, yung libel in traditional. Oo. Mahirap na, no? Yan yung mga natin, yung mga Papatagal na ang tagal din ng usapan natin. Kasi mainit talaga itong cyber libel Pero ko lang i-clear ko lang yung sinabi din ni attorney na na parang na walang masyadong na bihira talagang may nakokonvict sa nakakasuhan sa cyber. So hindi naman namin din kayo sinasabi na sige na manira na kayo ng manira. Hindi naman namin sinasabi 'yon. Na manira kayo ng manira sa social media dahil wala naman pala nakakasuhan. Kasi baka makasuhan, di ba? Yes, baka kasi ma-misinterpret nila yung sinasabi ni attorney na wala nang pala masyado nakakasuhan or wala pa palang nakakasuhan. So, pwede tayo manira na manira. Hindi naman ine-encourage namin kayo manira, pero baka naman mamaya sa'yo naman sumakto.
Remind lang Kumbaga, natin, no, ang warning na rin sa kanila imprisonment- to, kaya ako sinasabi, kasi ito yung nakikita ko, yung na-experience ko talaga, na nakikita, okay. Kaya warning na sa kanila to na pag kayo magpa-file, siguraduhin yung kumpleto ebidensya ninyo. Kumpleto. Oo, kumpleto, maayos ang Yes. pagkakakwento, at higit sa lahat ng elements ng crime ng cyber libel nandun. Yes. Pag nandun Oo, pasok yan, yun. syempre, akit at akyat yan. Kaya naman siguro marami talagang nadidismiss kasi wala nga yung elements. Isang element ng crime, ng cyber libel, wala doon. Tulad nung hindi niya ma-identify na ako ba talaga yung pinapakinggan niya, feeling ko ako, pero wala naman yung pangalan niya doon. Tapos siya tagakasuhan ko, paano mo nabasabing siya? Basta siya, o sino magpapatunay na siya, kung nakita mo lang palang post lang yun. Yung mga ganung bagay na, tandaan din po natin, ulitin ko, from the start pa nung nag-show tayo, nag-podcast tayo, sinasabi ko lagi na, hindi po ang abogado ang nagpapanalo ng kaso, ang nagpapanalo po talaga ng kaso. Yung mga pong ebidensya po ninyo, inilalatag po ninyo sa abogado. At kami mga abogado, bilang abogado, kami naman po magpe-present kung paano ba inilalatag sa harap ng korte o ng piskal ang mga ebidensya ninyo. Kaya ulitin ko po, ang nagpapanalo po ng kaso ninyo ay hindi po abogado, kundi ang ebidensya po inilalatag nyo o ipinapakita nyo o ipinipresent po ninyo sa aming mga abogado na ipipresent naman po natin sa piskalya at sa korte. Ganun po yun. Correct. So yun yung sinasabi niya, attorney, kailangan kompleto ang ebidensya para talagang sigurado. Sure na makasuhan natin. Wala nang problema sa cyber libel eh. Basta kompleto. Basta kompleto talaga. Tsaka talagang makumbinsi mo talaga yung piskalya. Lahat ng tanong niya nasagot mo. Kasi nag-determine talaga kung aakyat sa korte si piskal eh. Yes, City Prosecutors, ayan. Ang City Prosecutors Office, yan sila nagdi-determine yan, yung mga piskalya dyan. Correct. Po yan na, kaya kung kayo, meron kayong gustong kasuhan ng cyber libel, basta kumpletuhin nyo, hindi namin sinabi huwag nyo ituloy yan, wala nang pag-asa yan. Hindi po gano'n na. Hindi naman, hindi gano'n. Sinasabi lang namin, mahirap mag-file ngayon kasi ang dami pong hinahanap na ebidensya. Pero kung kayo naman kumpleto naman, file nyo talaga. Pasok naman yan. Basta po, kasi naging mas maging maingat lang po sa ebidensya. Kumpleto. Attorney, remind lang natin sila sa imprisonment, no? 6 years to 1 day to 12 years. 6 years and 1 day to 12 years. Yan ang imprisonment. Remind lang po natin, ganyan po katagal ang serbisyo nyo sa loob. Hindi po biro yan. Yes, hindi biro ang cyber libel. Yan po yung pinaka-ano niya. Yan yung pinaka-maximum na. Ang minimum niya kasi. Sa tandaan ninyo ang kaso na ang cyber libel, ulitin ko, sa regional trial court na po yan. Yes. Yan po yung pinaka-ano niya. Yan po yung pinaka... Akala ko dati NBI lang. Akala ko dati, diretso lang sa NBI. Parang ganun. Dati kasi actually pag diretso ka ng NBI, hindi naman talaga sila, kumbaga sila tumutulong din lang sila sa pag-iimbestiga talaga. Pero wala silang power na kung ano man na talaga. Tutulong na sila sa pag-iimbestiga. Ang ganda lang yung power nila. Ang hirap pagtulong sa pag-iimbestiga. Kaya ang tawag sa kanila, National Bureau of Investigation. Ganyan po. Attorney, may tanong yung favorite fan natin, si Tyler Cooper. Attorney, may pagkakaiba ba ang libel at cyber libel? Oo. Una-una, pagkakaiba nila yung means kung paano ba nakukumit. Di ba yung traditional na libel, through newspapers, pinapublish na sa mga ordinary, sa papel, sa written, talaga sulat lang, printing lang. Pero, ang cyber libel nakukumito through computer sa social media, computer systems, ganyan. Yun po. Pangalawang pagkakaiba nila, yung pong tinatawag natin yung penalty nila. Siyempre, mas mataas siya. 1 degree higher yung penalty ng cyber libel kumpara sa traditional na libel. Ganun po. Yun po yung pagkakaiba nila. So yung traditional na libel, attorney, yung mga marites na bawa nag-usap-usap, ganyan-ganyan, pwede ba yung makasuhan ng libel, yung mga ganyan?
Halimbawa, walang Pag-usap-usap lang, katotohanan di ba yung... parang slander lang yun. Slander by ganun. slander lang yun. Di ba yun? Slander lang. Kailangan kasi pag libel, dapat may written may publication usually yan. Libel yan. Diba? Libel yan. Talagang may in writing. Yan. Pero yung mga, sinisiraan, chismis, hindi, ayaw, parang sinisiraan mo yung mga, diba, ganun eh. Kasi minsan talaga, siniraan, pwede rin kasi na, in open area na, sinisigaw ka niya, pwede rin to, libel din to, bukod doon sa sinabi ko na yung writing, na, iskandalo ka. Sinisigaw niya maraming tao, na, ikaw, ganyan ka, ganyan. Pwede rin man libel. Pero, basta, kaso ano yung proof mo? Ano naman ngayon magiging proof mo doon? Oo. Ano naman yung magiging kapag yung sinigaw-sigawan ka sa maraming tao, ano naman ngayon yung magiging proof mo? Bibigay mo evidence. Siyempre, dapat may mga tao nakarinig, hindi lang ikaw. Kung ikaw lang naman paniniwalaan ka ba agad ng korte? Sino nakarinig? Di ba nasa nando kayo sa open area, sa public? Ay kung talaga sa public ginawa yan, dapat may mga nakarinig. Diba? May nakapag-video. Oo, kaya may nakapag-video, ganun. Kasi pwedeng sabihin kasi nila na kasabihin nila na gawa-gawa lang yan kasi lahat naman tayo, sinaktan ako, sinigawan ako, pero wala naman nakarinig po. Yung pala sa utak mo, meron na palang may mali na, magpagamot na lang, di ba? Kasi minsan ganun na kala mo, iba yung interpretation mo, hindi ka naman talaga sinisiraan. Hindi naman talaga, dapat meron kang witness. Hindi lang pwedeng allege ka lang ng allege. Tapos, siyempre, kung puro salita ka lang, puro salita, wala ka namang ebidensya, di hearsay lang siya, di ba? Kaya kailangan mayroon mag-testify din na totoong sinabi yun, na nangyari yung bagay na yun, nangyari yung paniniras na yun, na ang dami-daming tao na dyan, sinisigawan ka na kung ano-ano, di ba? Oo. Pasok ba sa PAW attorney yung mga cyber libel? Oo, depende. Sabi ko nga sa iyo, di ba? Basta indigent ka, pwede. Okay. Akala ko kasi may mga cases lang talaga na pinipili ang tao. Hindi naman po. Lahat ng cases pwede nilang hawakan. Lahat ng cases pwede hawakan. Kasi ano talaga sila lahat natin yung mga inahandle nilang mga kaso Lahat pwede nila i-carry. Kaya yun. Ang hirap daw dapat ang hirap talaga ngayon isipin ng ano yung tamang paraan para mag-file ng kaso na gusto mo na hindi ma-dismiss. Ayun. Tapos pag naisip mo na kung ano yung mga dapat provide, provide mo, sabihin mo sa kliyente, hindi naman niya magawa. Diba? Kaya so pag ganun, wala talagang mangyayari. Kasi siyempre dapat pumasa muna sa aming mga abogado. Sa amin, kinuha ko kliyente ko siya. Ibigay mo sa ebidensya mo. Ako magsasabi, determine ko muna na kulang to, bigyan mo ako nito, ganyan-ganyan. Dapat ibigay niya sa akin yun. Pag di niya ibigay sa akin yun, kulang talaga yun. Kasi kung ako mismo, hindi mo ako makumbinsin, paano ko pa kukumbinsinan? Paano pa natin makukumbinsin? Ang piskal, di ba? Pati ang korte. Kung mismo pa lang ako na abogado mo, sinasabi ko sa inyo, tigilan na natin so wala tayong mapapala. Kaya pag sinabi sa inyo po ng abogado niyo na ito ang gawin ninyo, ipasa niyo. May tanong daw si Jared. Jared Constantine ba? Sorry na may question dito. Shoutout muna pala natin si Rolly Jokno ng Sunday Punch Dagupan Family. So, ayan, may question si Jared. Attorney Vic, question po. Sana ano lang po pwede gawin if ever po may nag-invest ng money like 250,000, then sinabi na ibabalik din agad pati po ang tubo ng pera within 2 weeks lang. But 1 year na po, hindi pa din binabalik lahat ng pera. Meron daw siya na evidence sa text na nagbigay siya ng 250k sa tao, then acknowledge naman na pinagbigyan ng pera. Siyempre, unang-una, di ba tinuro na diniscuss na natin pag ganyan, sige na kasi ito ng pera, di ba? So talagang nanghirap sa kanya. So investment ba tayo? If ever nag-invest ng money. Kasi pag sinabing investment tapos hindi na ibalik, wala naman nangyaring dividend, wala naging profit yung pag-invest mo, estafa. Diba? Estafa yan, diba? Yeah. Pero ang number one, pag ganyan po talaga, kailangan mag-demand letter. Mag-demand letter ka uli.
Pero personal mo ulit dapat mapareceive dun sa tao. Yun muna, yun yung pinaka number 1 mong gawin. Mag-demand letter ka sa akin. Tapos, kasi 1 year na dapat niya, dati niya pa sinimulan yan Number 1, kahit dapat agad demand letter, dapat personally receive yung demand letter. Pangalawa, kung talagang may acknowledgement receipt na na-receive ng tao yon, yung perang yon, gamitin din yon. Tapos, dapat meron ka ring affidavit of service para patunayan na kung sino yung nag-serve doon, personally doon sa tao na yun, sa may utang na yun, at paano na pinareceive, sino paano pinirmahan, yung gano'n, paano ni-receive yung demand letter. Dapat nakalagay yun sa affidavit of service. Pag kumpleto na yun, yung mga gano'n, at talagang patunayan na may evidence, pwede ka na mag-file sa piskalya. Depende kung ano gusto mong kaso. Pwede kasing civil case din yan Pwede pong sum of money, collection of sum of money, or sa akin, ako talagang investment tapos wala namang binalik para panluloko talaga. Istapa yan. Diba? Sabi mo, mag-i-invest ako tapos binigay ko yung pera. O wala namang naibalik. Nasaan yung pera? Diba? Kaya nga. Istapa yan. Diba? Nag-istapa siya. Depende, ulitin ko, depende pa rin po sa actual o sa mga actual circumstances na nangyari habang yung transaction is going on. At paano na-commit yung tinatawag nating crime or yung obligation ng tao na yun. Dapat mailatag na maayos yun ng kwento. Ganun po. Tapos ano yung mga evidence niya dapat para mapatunayan? Pieces of evidence talaga ang kailangan. Yung mabuti nga, sabi kami acknowledgement receipt. Okay yun. Tapos maganda nga rin, habang inaabot niya yung pera, kung may gano'n na habang inaabot yung pera, nagpipicturan, may video, talagang tinatagap yung pera. O kaya, para patunay pa, tinransfer niya yung pera dun sa sa account ng utang. Diba? Yeah, pwede. Oo. Pero, dapat, magpagawa rin siya ng acknowledgement. Na-receive mo na ba? Ayun. Tapos, pengi ako acknowledgement receipt. Mas maganda yun. Diba? Para sigurado na may ebidensya ka talaga. Kung dineposit sa bangko, attorney, dineposit sa bangko, doon nakapangalan doon sa doon sa sinasabi niya, pwede na bang maging evidence din? Na ibig sabihin, nagpadala siya. Pwede sabihin kasi okay naman din yun. Pero ako nakukulangan lang ako. Kasi dapat, na-deposito, sige, dineposito sa bangko mo, di ba? Baka sabihin niya, hindi, ibang transaksyon niya. Meron po kami transaksyon na ganyan, pwede na naman i-deny, di ba? Mas maganda, kung talaga na, sir, nabigay ko na po yung na-deposit ko na po. Ngayon po, bigyan niyo po ako ng acknowledgement receipt na na-receive niyo yung perang yan. Papadala ko po kayo ng acknowledgement receipt, pakipirma ko, ibalik niyo po sa akin. Oo. May follow-up attachment na para walang gusto, talagang pasok talaga na, may panluloko talaga. Correct. Nag-follow up question siya, attorney. Mag-demand letter pa din po ba ako if nag-abot lang daw ng 50K? Ng 50K lang. Mag-demand letter pa din ba ako if oo, siyempre mag-demand letter pa rin. Mag-demand pa rin. Binlock na raw sila Hindi na nagpapakita. Binlock na. Makipag-usap o hindi makipag-usap, mag-demand letter. Oo, okay. Kasi para at least may hawak ka na talagang, kasi once na kasi nagdi-demand ka, ibig sabihin yung obligation niya nagiging due and demand. Oo. Grabe yun binlock pa sila. Na-block na rin sila phone. Na-scam na sila niyan. May marami talaga mga tao manluloko po. Oo. Nako. Kaya yun. Ang hirap salamat sa tanong, Jared. Yan, thank you, Jared. So, yung mga iba po, kung may katanungan pa po kayo, if ever sagot dito sa program namin ngayon, pwede nyo pa rin pong i-post sa page namin or i-chat kami isa-isa. Yan. Yes, opo. Gaya nga nung nung pinangako natin, attorney, pinangako natin na special number mo. Special? Wala tayong special number, nagloloko nga Nagloloko yung ate. Magkakapela ka na lang. Ganito na lang. Next natin na podcast, 2 songs. Ayan na. 2 songs. Ayan. Sa mga nanonood pa po, 2 songs po next podcast natin. 3 Super p.m. pa naman ako. Gawin natin opening. Pag nag-opening tayo, isang song, tapos ending natin. Ayan.
Ayan, para daw tusong. Pasensya na po kasi nagkaroon po ng technical problems po dito sa amin. Opo. Oo nga. Sayang. Attorney Vic, the singing lawyer. Yes, the singing lawyer. Pag pumapasok sa korte yan, kumakanta na kagad yan. Ayan. Oo. Oo, papapunta pala siya sa korte, pumakanta na si attorney. Pero nangyari na sa akin yan, kasi kilala ko ng judge eh. Baka naman pwede kantahin, wag na po judge, nakakaya po na sa hearing po tayo. Diba? Pinapakanta ako, ayoko nga, nakakahiya, di ba? Ang ganda kasi ng boses mo, attorney. Oo, ano ba yan? Sobrang hantay na hantay pa naman ako. Kasi kanina naririnig ko na, excited na ako eh. Diba na, next time na lang. 2 songs promise ko po sa lahat po ng nanonood. Thank you. Thank you po. Ulitin ko, salamat po sa lahat ng nanonood. Ilan ba wala ba nanonood sa atin ngayon? Hindi ko makita. Hindi ko na din alam. Wala ako nakikita. Pero salamat. Salamat po sa lahat ng mga nanonood po magmula kanina. Tapos yung mga pumasok pa. Hanggang ngayon natapos. Maraming salamat po. At abangan nyo po sa mga susunod po, yung mga susunod pa namin magiging topic. Pag-uusapan ulit namin kung ano ang pwede pa namin i-topic. Pwede natin balikan ng Bausi siguro, no, attorney? Or kung ano pa po, yun. So, for now... Mas gawin nyo po sa lahat po ng nanonood. Kunyari po, may gusto kayong balikan yung mga dati namin na-discuss. Tapos may mga tanong kayo, i-message nyo lang po, i-chat nyo lang po sa mga namin. I-PM nyo po, yun po. Kasi para po sa inyo talaga tong tong show namin na to, tong program na to, para po sa inyo talagang sobrang malaking pasasalamat po namin kay Attorney Vic Longos po. Dahil hindi po biro tong ginagawa ni Attorney na binibigyan niya tayo ng oras every Sunday para sa libreng serbisyo niya. Para po sa inyo lahat to, tong program namin, para po maabot namin lahat ng mga nangangailangan na may mga katanungan na alam mo yun, yung medyo hirap din para mag-file. So, ito po yung program namin para po sa inyo to lahat. Kaya sobrang salamat talaga, attorney. Salamat din sa lahat na nanonood. Salamat din tayo sa Sunday Punch. Kasi ito yung means natin para maabot natin sila. Ulitin ko po kaya po talaga to napag-isipan na gawin para po maabot namin yung mga kababayan natin na sinasabi na sa lalayan ng lipunan na walang sapat na kakayahan na magbayad po ng mga pribadong abogado o makapunta sa isang abogado kahit na pa kasi nga kakulangan sa pamasahe. Ngayon pag napanood nila to, pwede nilang makakuha kahit man lang basic idea. Ano ba ang kasong ganito? Paano ba dapat pinapile to? Ano ba dapat ang maggawin niya po? Para kahit pa paano makabawas kami sa inyong mga isipin ko paano ba may paliwanag kahit pa paano. Ano ba ang kasong libel? Ano ba ang kasong cyber libel? At paano ba mag-file ng annulment? Paano ba ang Bausi? Ano ba itong Bausi na to? Ano yung mga karapatan ng mga bawat Pilipino na sa tingin niya na-agrabyado yung mga karapatan nila dito sa batas na to, ganyan po. Yan po yung namin, pinaka-objective namin dito sa podcast show na to. Correct. Yan, tama. So, yun, muli, salamat po sa lahat ng nanood. Next week, promise yan na, 2 songs na tayo. Next hanggang every week, naging album na. May utang si Atty. Huwag mo kami iiwan pag meron ka na. May utang ako 2 songs. Sige. Mabigla mo kami iwanan ng Sunday Punch. Baka may kontakin ka na ng Star Records. Attorney. Yan, so paalam na tayo sa kanila, no? Paalam na tayo po galing sa Sunday Punch sa amin, sa batas natin, kay Torny. Kay Torny, yes. Ito po si Joe Garcia. I'm Sharon po. At ako naman po sa Attorney Vic Longos. Salamat po sa panonood po namin pong podcast. Maraming salamat po. Salamat po. See you next week. See you next week, Sunday. See you next week. Salamat.